Ang tawag ng Diyos sa kadakilaan ay tawag din na maging mapanagutan sa pamamagitan ng pagmamalasakit at pagkakawang gawa sa mga dukha at mahihina sa lipunan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at karapatang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya. Huwag kayong magbabaon ng anuman sa inyong paglalakbay. Kahit tungkod, balutan, tinapay, salapi, o bihisan man. Makituloy kayo sa sinumang tumanggap sa inyo at manatili kayo sa bahay nito hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung hindi naman kayo tanggapin ng mga tao sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at pumunta sa mga nayon. Ipinangaral nila ang magandang balita at pinagaling ang mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay responsibility. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Muli, maraming salamat sa lahat ng ating mga subscribers at mga supporters ng Word of the Day na dahil sa inyo ay atin pong naitataguyod at naipagpapatuloy ang atin pong online mission. Pagpalain po kayo ng poong may kapal. Mga kapatid, lahat tayo ay tinawag na maging dakila. We are called to greatness. At kasama dun sa tawag na yon sa pagiging dakila ay responsibilidad. Sapagkat tayo ay tinawag at binigyan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng ating binyag. Tulad ng mga alagad ni Jesus. Nang tawagin ni Jesus ang kanyang mga alagad, sila'y niregaluhan ni Jesus. Dahil sa kanilang pagtugon sa tawag ni Jesus, mayroong regalo. At ano yung regalo? Magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng mga may sakit, ipahayag ang kaharian ng Diyos, no? At magpagaling ng lahat ng klase ng sakit. Ibig sabihin, yung tawag na yon may regalo, at yung regalo ay responsibilidad. Sabi nga, great power comes with great responsibility. Kapag binigyan ka ng kapangyarihan, naku, meron niyang kaakibat na pananagutan. Kaya nga sa lahat ng binigyan ng kapangyarihan, lagi niyong tatandaan, mabigat ang pananagutan na yan. At lahat tayo mananagot sa Diyos. Kapangyarihan sa mga namumuno sa lipunan, sa gobyerno, sa pamahalaan, kapangyarihan sa lahat sa atin na naglilingkod sa simbahan, kapangyarihan na maglingkod sa mga samahan. Lahat ng ito, once na ikaw ay binigyan ng responsibility, pinagkatiwalaan ka ng responsibilidad, lalong-lalo na kung ito ay tumutukoy sa paglilingkod sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan, sa mga may sakit, sa mga isinasantabi ng lipunan. Kapag inabuso at ginamit natin ang kapangyarihan para sa kanila at laban sa kanila, mabigat ang ating pananagutan sa Diyos. Kasama kami mga pari
kasama ang mga obispo, kasama ang Santo Papa, tayong lahat na binigyan ng responsibilidad. Mabigat ang ating pananagutan sa Diyos. Kaya nga, sabi nga, di ba, sa Spider-Man movie, great power comes great responsibility. Last Sunday, binigyan natin ng emphasis yung call to greatness. At lahat tayo tinatawag ng Diyos na maging dakila. Ito yung hindi naunawaan ng mga alagad ni Jesus, na kung gusto natin maging dakila, kung gusto nating mauna, kinakailangan tayo magpahuli at maging lingkod ng lahat. Hindi tayo yung pinaglilingkuran, kundi tayo yung maglilingkod. Kaya nga yung tawag na Jesus na binibigyang diin sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, the call to discipleship, merong regalo si Jesus kapag tumugon tayo ng yes. At yung regalo na yon is amazing gifts. Imagine, amazing gifts. Yung magpalaya sa masamang espiritu, exorcism is an amazing gift. Magpagaling ng mga may sakit, yung gift of healing, amazing yan. Pag may narinig tayo na pare na ganito o tao na may gift of healing, talagang dinudumog ng mga tao. Kapag may narinig tayong magaling na preacher nagsasabi tungkol sa kingdom of God, dinudumog natin, is an amazing gift, no? To preach, yung magpahayag, magturo tungkol sa paghahari ng Diyos. It's an amazing gift. Yung magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng mga demonyo, magpahayag tungkol sa kaharian ng Diyos. Magandang regalo, kamangha-mangha, pero may kaakibat na responsibilidad. Kapag ginamit natin ito sa mali, mananagot tayo sa Diyos. Kaya nga, ang utos ni Jesus sa kanyang mga alagad, no? Yung total abandonment and total trust, yung buong pagtitiwala. Kaya sabi niya, kung pupunta kayo sa ganito mga lugar, no, wag na kayo magdala ng mga balutan ninyo, ng tungkod ninyo, ng pera, ng sandalyas, ng ekstrang damit, no? Pumunta kayo doon. Anong dala-dala? Yung regalo. Ibig sabihin, be detached, no? Kasi kapag kayong regalo, pinagkakitaan, kapag yung regalo ay itinapat dun sa mga insecurities natin, baka hindi natin, tayo mismo sa sarili natin, hindi natin ma-appreciate yung regalo, no? Kaya nga, maganda itong paalala ng ating Panginoon to focus on our gifts. At yung regalong yon ay ibigay natin ng libre. Magawing negosyo ang relihiyon, no? At huwag pagkakitaan. But napakahalaga ng trust. Complete trust. Kaya sabi ng Panginoon, kung tanggapin kayo, i-bless ninyo. Kung hindi kayo tanggapin, ipagpag yung paa. Ibig sabihin, huwag magbitbit ng sama ng loob. Kung tanggapin, ibig sabihin ng pagtanggap, hindi lang yung itinuturo mo, kundi maging generous yung mga tao sa'yo, tanggapin ninyo. Because yung generosity ng tao, yung pagtanggap sa pananampalataya is a sign of gratitude for the faith. Pero huwag gawing negosyo. Mga kapatid, ito isang napakahalaga at napakalaking aral sa ating lahat, na tayo bilang mga Kristiyano, tayo bilang mga tagasunod ni Kristo, mayroon tayong kanya-kanyang regalong tinanggap kay Jesus nung tayo ay makapagpasyang sumunod sa Kanya. Mahalagang madiskubre natin. At anuman ang ating estado sa buhay, meron tayong responsibilidad, meron tayong pananagutan para gamitin anuman ang regalo sa atin ng Diyos, anuman ang biyaya sa atin ng Diyos, anuman ang kaloob sa atin ng Diyos. Alamin mo yan at gamitin mo sa paglilingkod, gamitin mo sa tama at sa mabuti. Ito ay ating responsibilidad. Darating ang araw, ang panahon, magbibigay sulit at mananagot tayo sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa paanyaya mong sumunod sa iyo. Salamat sa biyayang kaloob mo. At salamat sa pagkakataon na maging mapanagutan
sa lahat ng kalubos sa amin. Ang aming buhay, ang aming lakas, ang aming mga kakayanan, ang aming talento, at lahat-lahat ng kalubos sa amin ay ibabalik namin sa iyo sa takdang panahon. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand.